Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe, butata na. Walang kawala si Trillanes sa matinding utos ng DOJ. PBBM, PNP, galit. Nako. Yan mga kababayan ang ating bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Binutatap po ni ng PNP. Kahapon po DOJ, ngayon naman PNP. Dating Senador Antonio Trillanes sa patuloy po na paggawa ng usapin, no? Ewan ko, ito sa tulong nito ng Christian Esguera, no? Na vlogger po ng mga Dilawan. Patuloy po nilang ito po ang mga tunay na naghahasik ng mga impormasyon na hindi po nararapat, no, dito po sa Pilipinas, kasi nakakagulo po talaga yung sinasabi po na nakikipagtulungan yung PNP. Nagsalita na po yung DOJ, yun na nga po, no, bawal po silang makipagtulungan ang lahat po ng tao ng gobyerno sa investigasyon nitong ICC. Pero may makukulit po talaga, no? Na katulad nito ni Trillanes yan. Hindi po yung mga Duterte yung namimerwisyo po, yung nanggugulo po ngayon, no? Ang nakakagulo po ngayon sa ating mga, lalo na yung mga otoridad sa kapulisan, sa PNP, si Tonyo, no? Alam nyo, kamakailan lang po ay sinabi ni Tonyo Trillanes na marami na raw ang nakikipagtulungan ba? Yun bang sinabi niya? Marami nakikipagtulungan na ng mga PNP official. Kahapon po, nagsabi po ang DOJ, sino man po sa mga tao sa pamahalaan ang makipagtulungan sa ICC ay mayroon po yung reportation, no? Meron po yung pananagutan sa batas. Dahil po, ang utos po ng Pangulo, huwag tayong makipagtulungan dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung bakit po pinagpipilitan ni Tonyo makagawa ng usapin. Pero syempre, alam niyo naman, politiko po to si Tonyo. Nauunawaan ko po Dito po nakasalalay, no? Kung mapanghahawakan po ni Tonyo na buhay pa po, kasi alam naman natin na sila po yung nagpasimuno ng waka na lang dito, Eto nga lang mga kababayan, no? Sa palagay niyo po ba sa panahon ngayon, no? Itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon, papapasukin pa ni PBBM yung ICC, di ba? Sa kabila ng napaka baba niyang trust rating mga kababayan, di ba? Yung pagtanggal nga lang kay VP Sara bilang secretary ng Department of Education, hindi po nila nagagawa, di ba? Kasi mag-aano yan babalik po sa kanila kapag tinanggal po nila ang isang Duterte, di ba? Or may ginawa sila sa Duterte. Yan na lang po mga kababayan, di ba? Yan po ay hindi talaga gagawin ni PBBM, di ba? Kasi pag pinapasok niya yan, baka yung natitirang trust rating sa kanya, baka mawala pa mga kababayan, di ba? Pero ito lang, balikan po natin itong si dating Senador Antonio Trillanes, no? Sila naman talaga nagpasimula niyan mga kababayan, di ba? Si pa nga patay na nga yung di ba, yung attorney. Patay na ba? Yung attorney na binayaran nila para magpunta sa sa International Criminal Court, di ba? Oo. Sila po talaga ang nanggugulo. Noon pa man sa administrasyon pa ni dating Pangulong Duterte, mga Dilawan na talagang magulo. Kahit ngayon, kasi alam niyo mga kababayan, wala na po di ba?
kupas na po ang kulay na dilaw. Ha? Sa politika natin ngayon, kupas na po ang kulay na dilaw. Kaya siguro, inaano nila ngayon, nilalaban nila, no? Kinukula nila. Yung kanilang political party. Baka may planong tumakbo ito si Trillanes, mga kababayan. Pero sabi nga ng ating mga kanetizens, di ba? Ng ating mga ka-review, yan kahit pa tumakbong barangay tanod ay hindi na raw nila papapanalunin itong si Antonio Trillanes. Ano nga bang nagawa ni Trillanes? Bakit kaya itong si Christian Esguerra, mga kababayan, di ba? Bakit kaya itong si Christian Esguerra hindi tuloy tinatanong, no? Si Trillanes, kung ano ba talaga ang nangyari diyan sa WPS. Di ba? Instead na mag-focus po sila dito sa ICC, bakit ikaw di ba? Si Christian Esguerra, yan. Tanungin mo kung ano ba talaga ang nangyari diyan sa ICC, sa West Philippine Sea. Baka sakaling may makuha kang gentleman's agreement. Diba? Kapiel, ito yung tubig. Alam po ninyo, sila lang naman po nagpauso ng ICC na yan. Pag wala po kasi nangyari, tatakbo siya eh. Hindi natin alam tatakbuhan ni Tonyo kung senador ba o mayor ng Caloocan, no? Alam po ninyo, masisira po si Tonyo pagka wala na pong balita tungkol sa ICC. Di ba? Pag wala na po, namatay na po yung ICC, katulad po ng sinasabi ng ating Pangulo na walang jurisdiction, wala na po siyang ano pa yung sasabihin niya sa kanya mga constituents na kung siya'y tatakbo ng mayor o senador, ano pa yung may pagmamalaki niya yung iniharap niya, yung isinampan niya sa ICC na kaso kay Duterte ay hindi po kinikilala ng bansang Pilipinas. Yun po yun, no? Kaya kinakailangan niyan, panghawakan niyan hanggang para baka makaabot sa 2025 election, ligtas na siya. Pero ang katotohanan po, ito po ang katotohanan, wala pong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ang ICC po, pangunahin, kaya po international, no? Papaliwanag lang po natin, international. Ibig sabihin po ng international, at least 2 bansa po yung involved. Dito po, ito po ang involved lang po sa war on drugs ni Pangulong Duterte ay Pilipino lang po, no? Paano po magiging international case yung war on drugs? Hindi po tayo miyembro ng ICC, nag-expire na rin po yung sinasabi na may pananagutan tayo sa ICC, katulad po ng pinapaliwanag ng ating international expert na si Harry Roque. Nag-expire na po, ibig pong sabihin tapos na yung jurisdiction natin. Hindi po yung mula nung nagsabi si Pangulong Duterte na hindi na tayo member, 1 taon after. 1 taon po. Matapos magsalita si Pangulong Duterte na ayaw na natin sa ICC, nakalipas na rin po. So yan po ay paghabol na lang ng prestigiyo. Hinahabol na lang. Sigurado ba tayo kay Tonyo na may nakikipagtulungan talagang PNP? O ito po ang sabi ni Colonel Jean Fajardo, ang PNP spokesperson, no? Ito po ang sinabi. Okay. PNP stands firm, no cooperation with ICC drug war probe. So wala pong sinabi na po ng PNP sa pamamagitan ni Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, na hindi po makikipag-cooperate yung PNP. Okay. So sabi po ni Colonel Jean Fajardo, we have working judicial system, meron tayong mga korte na po pwede pong duminig, Duminig. Yan. Kung meron man pong mga pang-abuso at irregularidad sa hanay ng PNP at napatunayan natin dahil may mga pulis tayo na nakasuhan at nakulong at nakonvict. Yan po. Binibigay ko nga sa inyo halimbawa yung si Kian De Los Santos ba o De Los Reyes? Ano ba si Kian? De Los Santos o De Los Reyes? De Los Santos. Si Kian De Los Santos. Kinasuhan po nila sa tulong po ng ating PAW, Chief Presida Almeda. Presida kaloloko ko. hindi ko Acosta po, Presida Acosta. Okay.
pwede nyo pong ah, pwede pong kasuhan, no? Sa korte. Kaya po, yung pong mga nakasuhan, dito po sa kaso ni Kian, naparusahan. Naniwala kay Tonyo, di hanggang ngayon, nga kayo. Okay. So yun ang gagawin ng PNP, magpapasakop sa jurisdiction ng Pilipinas. Alam po ninyo, ito panawagan ko ulit sa inyo, PNP, sa PCO. Meron pong nakakalimutan lang natin, baka pinapaalala po namin na mahigpit po ang mga tao ng gobyerno. No? Kung ikaw po ay naninilbihan sa pamahalaan, hindi po pwede sa yung mamulitika. No? Yung mga ninilbihan po sa pamahalaan, non-partisan po dapat. Meron po kaming kilala ni KPL. Papahulaan ko sa iyo, KPL. Meron kaming kilala na vlogger at nagtatrabaho sa PTV4 na halos araw-araw ay bumabanat kay VP Sara Duterte. Hindi po makatarungan yan dahil siya po ay pinasosweldo. Paalala po namin sa PCO, pahuhulaan natin kay KPL. KPL, sino ba to? Ayun mga kababayan, sino kaya yung tinutukoy ni Sir Badong Aratiles, no? Ako, may hula na ako. Mga initials lang mga kababayan, MA, no? Baka yan po yung tinutukoy ni Sir Badong Aratiles, si Mr. MA. Ano ko? Totoo po yan, no? Halos yung mga vlogs niya, simula po nung natanggal siya. Bilang isang batikang broadcaster ng di ba? Tinitira na ngayon ng ni Reza Hontiveros, di ba? Simula po na natanggal doon, mga kababayan, walang humpay ang mga banat, paninira at kung ano-ano pa sa mga Duterte. Well anyway, wag na po nating itopic si MA, di ba? Balikan po natin si Trillanes, no? Ito lang ang opinion ko kay Trillanes, mga kababayan. Kung talagang tiwalang-tiwala siya na papapasukin talaga yung ICC, mga kababayan. Bakit hindi mismo si PBBM ang utusan niya? Diba? Napapasukin na talaga ang ICC sa ating bansa. Diba? Kung kaya ni PBBM. Sa panahon ngayon, gaya ng sabi ko kanina, mga kababayan, mahirap po. Diba? Posible pa ngayon kaibiganin ni PBBM ang mga Duterte, pero kung kalabanin, baka yung natitirang diba? Nagsimula na nga, di ba? Di ba pinatatanggal sa sa Department of Education. Kasi hindi raw qualified, mga kababayan. Dinipensa na agad ni PBBM, no? Qualified si hindi tinatanggal, hindi pwede tanggalin, no? Kung pawapasukin ni PBBM ang ICC, mga kababayan, baka mas lalong dumugo ang trust rating, mga ka-review, di ba? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, reaksyon at komento, kritisismo. Kung meron man po, i-comment na lang po sa baba para tasnin po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya News PH, yan. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.